Sa pagpapatuloy ng labanan ni Gojo at Sukuna ay pinakita ang nangyayari ngayon sa ibang colony sa Goshoko Iwate Prefecture na kung saan ay dito nagpunta si Kenjaku. This is Mr. Meken at ngayon na lumabas na ang full chapter para sa chapter 239 ay masasaksihan na natin ngayon kung ano nga ba ang behind the scenes na pinagagagawa ni Kenjaku habang abala ang ating mga bida laban sa King of Curses. Kaya with all that being said, simulan na natin. Ang chapter ay may title na Idiot Survivor at malalaman natin yan mamaya kung sino ang minimin dito. Anyways, on the very first panel ay makikita ang isang incarnated sorcerer na may curled hair na nakasuot ng maid outfit. Ang sorcerer na to ay isa palang prinsesa sa past. Dito ay kasalukuyan siyang tumatakbo papalayo kay Kenjaku at sa moment na ito ay kasalukuyan pang nagaganap ang Gojo versus Sukuna sa Shinjuku. Kaya na may matapos niyan ay dito ay naiinis naman ngayon ang babae at nagtataka sa kung ano ba talaga ang tunay na pakay ni Kenjaku sa Culling Game. Ayon sa kanya na bakit tila ba'y nagiging desperado na si Kenjaku ngayon dahil baro ito sa hindi inaasahan ni Kenjakung pagbaba ng bilang sa mga namamatay sa Culling Game. Dadag pa ng babae habang mabilis na tumatakbo na mga bagong rules daw na idinagdag ay ang mga rason sa kung bakit tumigil na ang patayan at sa tingin niya na ang nagdagdag ng bagong rules ay ang mga awakened sorcerers na hindi gustong pumatay. Kaya na may nasabi nitong babae na dahil dyan ay yun daw pala ang rason sa kung bakit ipinadala ni Kenjaku ang mga military noon upang dumami pa ang bilang ng mga patay. At kahit daw sa mga casualties na yon, bakit tila ba'y hindi pa rin daw satisfy si Kenjaku. Kaya sumigaw ang babae na wikang ano pa ba raw talaga ang gusto ni Kenjaku na hindi pa ba raw sapat ang pagtatransform sa kanila noon sa isang cursed object upang mabigyan ng pangalawang buhay. Dahil ngayon ay tila ba'y kukunin na naman daw ni Kenjaku ang kanyang second life. Subalit habang galit na galit itong babae na tumatakbo ay dito'y bigla siyang napatigil nang may isang jellyfish cursed spirit at naka-attach ngayon sa kanyang whole upper body, in which ay dahil dito ay hindi tuloy makahinga ang babae at ang cursed spirit na yan ay galing pala kay Kenjaku na nakatambay sa ibabaw nitong punong kahoy. Nawikang kung ang luto ay walang lasa o kulang daw ng flavor ay dapat nilalagyan daw ito ng spice. Pero kung masyado naman daw matapang ang flavor nito ay kailangan parang dagdagan pa ang tapang nito. Pero pa ni Kenjaku na wikang lahat kayo ay hindi na mahalaga sapagkat mga tubig lang kayo at pampalasa para sa akin. Kaya wala raw manong attachment si Kenjaku sa kanila. Maya-maya pa habang nasa-suffocate ang babae ay dito ay nag-attempt siya ng isang atake nang pinakirl nito ang kanyang buhok na kung saan ay lumabas naman ang isang spike na object na diretso nitong pinalaunch kay Kenjaku. Subalit nagawang maiwasan ni Kenjaku ang atake at laking gulat ng babae nang biglang tumigas ang cursed spirit na para bang naging bato. Kaya lalong nahirapan ang babae at napatumba. At may kita si Kenjaku na bumaba na wikang pero minsan ay nasasayangan rin daw siya sa kanila. Sabay pinitikan ang cursed spirit dahilan na para bang sumento sa noo ng babae ang pressure ng pitik ni Kenjaku, in which ay bago ito tuluyang namatay ay nakabitaw pa ito ng tanong kay Kenjaku na wikang paano mo ba nalalaman ang lokasyon ng bawat players. Nasagot naman ni Kenjaku na ang mga incarnated sorcerers ay nilagyan daw niya ng mga cursed object ang vessels nito. Wala mga awakened sorcerers naman ay minarkahan naman daw niya ng mga cursed seals. Kaya ang pagtatrack daw sa kanila ay napakasimple lang daw na gawain. Pero kahit hindi pa raw niya nilagyan ng mga marka ang mga players ay surprisingly ay mas pinipili daw ng mga players na manatili sa kanilang colonies. Despite the fact na may rule na pwede nang lumipat ang mga players sa other colonies. Pero masasabi rin ni Kenjaku kung rason sa kung bakit nananatili lamang ang mga players sa same colony ay dahil sa mas mahirap daw mag-adapt sa hindi nakasanayang society na hahantingin lamang ng iba pang players. Na matapos mga pagsalita ay bigla namang dumating isang lalaki at sinabihan si Kenjaku na andaldal daw nito na kinakausap pa rin daw ang isang bangkay. Siguro ang kadaldalan ay resulta na rin daw sa pagkabuhay ni Kenjaku ng mahabang panahon. Nasagot naman ni Kenjaku na wikang madaldal daw siya dahil lumiliit na lamang daw ang bilang ng kanyang circle of friends. Kaya tinanong niya ang lalaki na si Hazunoki Iori pala, ang isa sa mga nakasama ni Register noon na wikang paano kung kakaibiganin na lang kita. Nasagot naman ni Iori na sabing hindi raw masama ang suggestion na yan ni Kenjaku, unlike sa ibang suggestions na inoffer sa kanya noon. Kaya na may pangiti namang sagot ni Kenjaku na ikinagagalak daw niya ang sagot ni Iori. Kaya sasabihin na raw niya ngayon kung ano ang requirements sa pwedeng maging kaibigan niya. Na una, ay dapat hindi raw ito isang boring na tao. Pangalawa, ay dapat equal daw sila ng lakas. Kaya tugon naman ni Iori na wikang nagbibiro lang ako. Huwag mo namang seryosohin ang lahat ng bagay dahil sawa na ako magipagkaibigan sa mga mahabang buhok. Nasagot naman ni Kenjaku na wikang sayang naman. Sabay pinatigil muna niya si Iori habang kinukuha ang kanyang smartphone at tinitignan ang naka-pay-per-view na Sukuna vs Gojo fight via Mei's curse technique. At in this very moment mga kaibigan ay ang nakita ni Kenjaku ay ang hati na katawan ni Gojo. At habang nakatingin sa livestream ay dito nalaman ni Kenjaku ang ginawa ni Sukuna upang matalo si Gojo. Ayon pa niya dito na tila ba'y nag-e-enjoy daw talaga si Sukuna sa laban. Nagsalita rin dito si Iori habang tinitignan ang livestream sa kanyang sariling smartphone na wikang natalo na raw pala si Gojo. So ngayon kung sino man daw ang mananalo sa pagitan ng mga natitirang sorcerers ay masasabi daw niyang siguradong ang kanilang susunod magiging target
spirit ay si Kenjaku. Kaya sinabi din dito ni Iori na kung yan daw mangyayari ay pwede naman daw siyang magsilbing backup nito. Nasagot naman ni Kenjaku habang nakahiga na nanonood na wikang kung ako sa'yo ay susuko na ako sa plano mo. Kasi ayon kay Kenjaku na may barrier daw siyang i-deploy dito sa kanyang lokasyon at doon din daw sa Shinjuku kung nasan si Gojo. In which ay sa mga barriers doon na to ay may napakarami raw siyang nakatagong surveillance curse spirit na nagsishare sa kanilang vision dito sa kanya. Kaya nakikita niya kung sino ang pumapasok at lumalabas sa colony. Dado pa ni Kenjaku na alam daw niya ang dami ng total of curse energy sa Shinjuku. Kaya kung may aalis sa area ay malalaman daw talaga niya ito. Kasi kabisado rin daw pala ni Kenjaku ang bawat total of curse energy na meron ang bawat isang sorcerer sa colony. Sinabi pa nga niya dito na ang kagaya ni Yuta na may pangalawang dami ng amount of curse energy sa colony ay napaka-noticeable daw talaga na kung magtatangka mang aalis si Yuta ay siguradong mararamdaman daw talaga niya ito. At based from that statement mga kaibigan ay alam talaga natin na ang number 1 na may pinakamaraming amount of curse energy sa colony ay si Ryomin Sukuna na kung saan ay sinabi na nga ni Yuta noon na may doble o higit parang dami ng curse energy reserve si Sukuna kaysa sa kanya. At dito ay tinapos naman ni Kenjaku ang kanyang pagpapaliwanag na sabing salamat daw sa kanyang mga curse spirit na nagmo-monitor. Kasi dahil dito ay namomonitor na natatrack daw niya ang galaw ng awakened sorcerer na si Maki Zenin at ang kapatid ni Meimi na si Uy na may teleportation ability, which is likely ang ability na nagpapunta kina Hakari, Yuji at Higuruma out of nowhere sa isang battlefield. Kaya dahil sa mga sinabi niya ni Kenjaku ay dito inasar naman siya ni Iori na wikang wag mong sabihing tumakbo ka pala kaya pumunta ka dito. Napakaduwag naman daw ng galawan ni Kenjaku ngayon. Patawa namang sagot ni Kenjaku ng wikang ngayon ay dalawa na lang daw sila dito. Kaya na may matapos makapagsalita ay biglang may napansin si Iori na papapunta sa kanyang left side at yan ay walang iba kundi ang napakaraming curse spirits ni Kenjaku na papaatake na ngayon kay Iori. Kaya na may binunot na ni Iori ang kanyang ngipin at ibinato ito sa curse spirits na gumawa naman ng pagsabog. At alam naman natin na si Iori ay marunong gumamit ng reverse curse technique kasi ang kanyang curse technique ay related sa explosives. At upang makapag-release ng explosive attack ay binubunot niya minsan ang kanyang ngipin o eyeballs at ibinabato sa kalaban causing a massive explosion. Kaya matapos ang pagsabog na yan ay bigla namang may napakaraming maliliit na curse spirits ang mabilis na papunta ngayon kay Iori na ngayon naghahanda na habang may kitang isang malaki-laking curse spirit na gumagawa ngayon ng sneak attack sa kanyang likuran. Kaya na may dahil dito ay tinanggal na ni Iori ang kanyang isa pang eyeball at pinakain sa curse spirit na sumabog sa tiyan nito. Subalit habang hinihil pa ni Iori ang kanyang isang mata ay may kita na napapaligiran na pala siya ng mga maliliit na curse spirit na mabilis na papunta sa kanya kanina. At may kita din si Kenjaku na nagsasalita na wikang alam na alam ko na marunong kang gumamit ng reverse curse technique. Kaya yan ang rason kung bakit pinunturya ko talaga ang ulo mo. Pero kahit ang kagaya mong isang cheap na incarnated sorcerer ay may natitira pa palang trick. At matapos niyan ay dito ay makikita ang leeg ni Iori na sinasaksak ngayon ng 4 pa ng mga curse spirits na to. Kaya na may tuluyan ng nanghina si Iori at di na makagalaw. Nasabi ni Kenjaku na kahit na protektahan daw ni Iori ang kanyang ulo kanina ay sa sitwasyon daw nito ngayon ay sapat na raw ito upang hindi na makapag-travel pa ang reverse curse technique ni Iori sa ibaba ng kanyang leeg. Dahil alam naman natin na nagmumula ang RCT sa utak ng tao. At dito ay dahil sa pinunturya ni Kenjaku ang leeg ni Iori at constantly naka-attach ang mga curse spirit sa kanyang leeg ay dito ay hihintay na lang ni Kenjaku na manghihina si Iori at maubusan na ng curse energy. Kaya na may tinanong na ni Iori si Kenjaku kung ano raw talaga ang goal nito sa Culling Game. Sagot naman ni Kenjaku na sinabi na raw niya ang sagot nito noon. Well, dahil sa madaldal daw pala siya, di niya pala namalaya noon at naalala kung kanino niya sinabi ang sagot nito. At wala naman daw siyang pakialam kung sino ang kanyang kausap. Kaya sinagot niya ang tanong ni Iori na wikang tatapusin raw niya ang Culling Game kapag mauubos na raw talaga ang lahat ng players na siyang magti-trigger sa kanyang binding vow. And by this ay ang pag-merge sa lahat ng tao sa Japan dito kay Tenki na nag-evolve na sa mas higher being ay ma-activate na raw. In which ay sagot naman ni Iori na ano naman daw ang ibig sabihin nito. Tugon naman ni Kenjaku na pangiti ng wikang ayaw bang makita ang isang bagay na di mo pa nakikita. Dadag pa niya na kung may isa raw bagay na pumukaw ng interes sa iyong imahinasyon ay ayaw ba raw ni Iori na siguraduhin interesting daw talaga ang bagay na yan sa totoong buhay. Di ba ganyan naman daw talaga ang meaning ng pagiging buhay. Nasagot naman ni Iori na pangiti na sabing ewan ko sa'yo. Bakit di mo na lang pagmasdan ng sarili mong tae? Na matapos masabi yan ay dito ay tuluyan na siyang pinatay ni Kenjaku. Subalit bigla siya ditong nagulat dahil bigla siyang may nasense na isang taong paparating. At ang dumating mga kaibigan ay si Fumihiko Takaba pala. Nawika pa ni Takaba na pasigaw na sabing nagmula raw siya sa malayo at ngayon ay nandito na raw siya sa Hakodate. Kung saan isagot naman ni Kenjaku na nasa Iwate raw sila ngayon at hindi sa Hakodate.
na maya-maya pa hindi na nadulawang isip si Kenjaku at kagad itong nagpalabas ng mga cursed spirits habang nagtataka sa kanyang isipan na wikang mag-isa lang madong pumunta itong lalaki para harapin siya ngayon. Wala naman daw siyang nakikitang mga uwak ni Maymay para i-monitor siya. Bakit bigla raw itong napunta dito na wala naman daw siya nakikitang pagbabago sa dami ng cursed energy sa Shinjuku? Isa ba raw ito sa curse technique ng kapatid ni Maymay kaya hindi niya namalaya ng pagdating nito? Dahil pa ni Kenjaku na hindi raw talaga niya naiintindihan kung bakit itong lalaki pa raw ang pinapunta sa kanya dito. Isang napaka-disturbing daw na encounter para sa kanya. At matapos makapag-isip-isip ay dito inatake na niya si Takaba ng mga cursed spirits, isang same attack na muntik nang tumapos kay Choso at isang atake na nagdulot ng ganitong damage sa katawan ni Yuji. Kaya matapos makapag-land ng direct hit ay dito ay nagsalita naman si Kenjaku na wala raw siyang interest sa mga awakened sorcerers maliban na lang kay Higuruma, na masabi niyang ang nag-iisang nakikitaan niya ng potensyal. Subalit habang nagsasalita pa ay dito ay nakikigulat niya at napanganga pa talaga si Kenjaku mga kaibigan nang makikita si Takaba na walang naidulot na damage ang atake ni Kenjaku at ngayon inis na sumisigaw kay Kenjaku na sabing, "Hoy monghe, palak mo pa talaga kung patayin? Humanda ka, tapos ng pagiging nice guy ko, ipapakulong talaga kita." In which ay sa isipan naman ni Kenjaku ay gulat pa rin siya at nagtataka talaga sa kung ano ba ang nangyari kanina. Hindi pa raw siya nakaranas ng ganito, na hindi naman daw sa hindi gumana o hindi tumama ang kanyang atake. Pero ang nararamdaman niya ngayon ay parang pinilit daw ang kanyang atake na hindi umepekto sa lalaki na si Takaba. In which ay dito na nagsalita si Takaba na sabing marami raw mga bagay sa mundo na nagbibigay o magbibigay ng excitement sa isang tao. Pero ang numero uno raw dito ay ang pagkakataon na kung saan ay ini-steal daw ng side character ang isang palabas. At trust me mga kaibigan when I say na ang declaration na ito ay maaaring mangyayari talaga na si Takaba na isang side character ay mag-i-steal sa show o sa spotlight. Kaya na may matapos makapagsalita ay dito ay napangiti naman si Kenjaku na nagsalita na sabing sang-ayon daw siya sa sinabi nitong si Takaba. So yan mga kaibigan, isang laban na naman na di natin na-anticipate ang mangyayari. At surprisingly, na-excite talaga ako sa kung ano talaga ang magagawa ni Takaba dito sa main villain ng series. Kaya yan at marami pang nakaka-excite na labanan ang ating matutunghayan sa susunod na chapter. Kasi dito muna natin tatapusin ang video mga kaibigan. Kaya naman kung nagustuhan nyo ng video ay can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.